Itinatayang nasa 1,500,000 kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ganito karami ang aking mga nakasalamuha nang tinahak ko ang banyagang lupaing ito. Sino ang makapagsasabi na isa ako sa bubuo ng malaking kasaysayang ito para sa mga kabataan ng Simbahang Katolika? Ako po si Neil Anthony Paggia, lingkod kabataan at delegado mula sa Pandiocese ng Dambana at Parokya ni San Isidro Labrador sa Pulilan, Bulacan. At sa aking 2 taong anibersaryo ng paglipad sa araw na ito, samahan ninyo kong balikan ang aking naging paglalakbay patungo sa lugar na minsan nang pinagkait sa akin, ang Lisbon. Ako po kasi ay na-deny sa araw po mismo ng graduation ko. Mabigat po sa akin yung pagkabaksak ko kasi sabi po nila 90 days pa po ang kailangan para makapag-reapply. Sabi ko, patay, kung atayin ko pa yung 90 days, wala na ako. Mas lumakas po yung loob ko nung pura-paroko po namin ang nagsabi na sige gagawa natin ng paraan, hahanap tayo ng connection. Super saya ko nun kasi sabi ko, akala ko wala na. Ito pala, hindi gumagawa pa ng paraan sa Pura. Pero at the end of the day, mahirap talaga kapag visa, hindi po nila nagawa ng paraan. Sinabihan po ako ng Pura namin na, okay Neil, mag-refund ka na kasi mahirap na umasa. So doon na po talaga ako bumagsak pero hindi po ako nawalan ng pag-asa. Tapos, nung last 1 week na, doon na po ako pinag-off ko ng puling board days. Sabi ko, wala ng pag-asa ko. Pero sino makapagsasabi na 6 na araw bago ang flight namin, nabibigyan ng reconsideration ang mga na-deny. Pero hindi lahat. At isa po ako sa nabigyan po ng chance na magpatuloy. So sabi ko, masaya po ako that time kasi parang, wow, imposible na nagkaroon pa ng linaw. Pero akala po namin kasi approve na kami that time. Yung pala po, mag-re-application kami. Meaning, back to start, back to zero. Kasi within 2 days, dapat napasa mo na lahat ng requirements. Napakailang napapasa na lahat ng requirements back to zero. Nakapagpasa po ako. At sabi po sa amin ng embassy, okay, within 2 days, maglalabas kami ng resulta. After 2 days, natupad po. Tumawag po sa amin yung embassy. At sinabi po sa akin, pasado naman po ako. Kasi po, ang problema, hindi po kayang i-print ng embassy. The embassy would like to inform you po that we are currently having a system maintenance po and we are suggesting for you to rebook your flight po. Pasado na. Ngayon naman, hindi pa mapiprint. Hanggang sa in-advise po kami na okay, kayong mga na-deny na pumasa ay mag-rebook na lang. Which is mabigat po sa part namin kasi una sa lahat, mabigat na po yung mga binayaran namin sa unang bagsakan. Nung na-print na po yung visa ko, natanggap ko na po yung passport ko, napakasaya ko po kasi ito po yung pinakahihintay ko print lang na yun. Pag uwi ko naman po, ang agency naman po nagka-problema. Sabi po nila sa akin, hindi daw po nila ako na-reserve ng seat sa airplane. Kaya August na raw po ako makakalipad. Dumating na ang araw. Makulimlim, maulan, mabibigat ang mga patak. Tila mga luha na minsan bumagsak sa akin pagkatapos ng maraming pagkakadapa. Pero narito ako, nakatayo, dala-dala ang mga bagahe, tutuloy sa kwentong minsan hinadlangan ng pagkakataon. Papunta pa lang ako ngayon sa Lisbon. Pero bago pa man, may kwento na tayo. Ito na siguro ang isa sa pinakamatapang na nagawa ko. Ang tumalikod sa aking mga magulang. Ang hindi na lumingon pa pabalik. Ang humakbang papalayo.
at magpatuloy sa lugar na ni minsan hindi ko pa nararating. Bitbit ko sa mga oras na ito ang lakas ng loob, ang panalangin ng aming komunidad at pananampalatayang sinubok na ng panahon. Papunta ako ngayon sa Dubai. Bali, kadarating ko na po ngayon dito sa Dubai International Airport at mag-aantay pa ako ng 8 oras para sa aking flight patungong Lisbon. Ito na ang pinakamatagal na 8 oras ng aking buhay. Walang kausap, pagod ang katawan, at hindi maaaring matulog. Namamasdan ko na ang pangalang Lisbon. At sa wakas, tutungo na ako sa iyo. Sa mga oras na ito, naiisip kong malayo pa, pero kahit papaano, malapit na. Namamasdan na ng aking dalawang mata ang mukha ng Lisbon na dati sa internet ko lamang nakikita. Narito na ako. Natatanaw ko na mula sa malayo ang pagkakakilanlan nito. Ito ang logo ng World Youth Day 2023. At sa mga puntong ito, nakahinga ako ng maluwag. Nakarating ako sa dapat kong puntahan. Bali, nasa Lisbon airport ako ngayon. Sinundo ako ni Father Jade, siya ang head ng aming delegation. At nakakatuwa lang kasi kahit isa lang akong dumating ng bansa sa Portugal, talagang siya mismo yung sumundo sa akin dito. Bali, may kasamahan ako na nasa Dubai pero nakaalis na papunta dito. Hintayin na rin namin para isang biyahe din na kami mamaya. Ayun, medyo pagod. More than a day na akong walang higa, walang tulog, walang ligo. Pero ito talaga ang pilgrimage. Ito talaga yung paglalakbay. Di madali, pero makabuluhan. Tama po. Nandito. Hinintay nga namin ni Neil. Hanggang auuna na ako dito. Dahil bukas at daming darating. Mga 1, meron darating. Dumating na ang aking kasama. Kaming dalawa lamang mula sa 30 na dinayang bisa ang makahahabol sa Days in the Diocese. Isang aktibidad na ginagawa bago ang formal na pagsisimula ng World Youth Day. Sa puntong ito, papunta kami sa isang sports hall sa Marazes, Leiria, Portugal. Doon namamalagi ang delegasyon ng ECY Philippines. Inside? Yes. Mag-aalas 12 na ito ng hating gabi at habang nagpapahinga na ang karamihan, doon ako tsumempo ng ligo. Ito ang CR ng mga kalalakihan sa Marazes, isang pampublikong paliguan, sabay-sabay at paunahan. Hindi lamang mga Pilipino ang gumagamit ito, kundi maging mga dayuhan na dito rin nag-days in the diocese. At sa mga pagkakataong makikita namin silang walang saplot, iniisip namin na iba-iba tayo ng kalalakihang kultura. Solo ko itong nagamit noong una,
hanggang sa may nakasabay na dayuhan. Maaga pa lamang, nagtutunugan na ang mga alarm. Ang iba ay nagsisiligo na. Ang iba naman ay tumungo na para sa aming libreng almusal. Gumagayak ang lahat para sa isasagawang banal na misa. At pagkatapos ng banal na misa, ay isang libreng oras para sa lahat. Kaya sa puntong ito, hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon. Tumungo ako sa Santuario de Fatima, isang tanyag na pilgrimage site sa Portugal, kung saan ang mahal na birhen ay nagpakita sa 3 batang pastol. Dito sa punong ito sinasabing naganap ang aparisyon. Nakabalik na ako sa Marases at sa mga oras na ito ay gumagayak ang lahat para sa isang cultural performances, handog ng mga delegadong na destino sa lugar. At pagkatapos ng mga pagtatanghal, ay nagkaroon ng salo-salo ang lahat sa mga hinandang pagkain ng bawat lahi. Ubos na ito ng aking makunan. Punong-puno ito ng mga pagkain noong una. Ito na ang huling gabi namin sa Marases. Hudyat ang pagtatapos ng days in the diocese. Kaya ang lahat, abala sa pag-iimpake ng mga gamit. Papunta na kami nito sa aming mga bagong tutuluyan. Mabigat ang kalooban ko sa mga pagkakataong ito. Mahihiwalayan naman ako sa kanila. Sa iba maninirahan, ang mga na-deny ang visa, ang Mighty 30. A platform like this, since these color-coded, is your... Pagkatapos ng isinagawang orientation, nakasama ko na ang ilan sa Mighty 30. Sabay-sabay na kaming tumungo sa Lisbon. Doon nag-aantay ang mga tatayong foster families sa amin. Matagal ang aming naging biyahe. Pero kung iisipin, mapalad na kami sapagkat sa sentro kami napadpad. Dito isasagawa ang ilan sa malalaking programa. Sa puntong ito, nararamdaman ko ng diwa ng World Youth Day. Hi guys, we just arrived here in Lisbon. Kami po yung dalawa sa Mighty 30. Hello. Na dinay ang visa. Pero ito kami ngayon, di ba? Malapit na kami sa tahanan ni Madam Ines, isang Portugesa. Siya at ang kanyang mga kaibigang Pilipino ang magpapatuloy sa amin. She was just so kind to open her house to all of you. In just less than 24 hours, she said yes right away. Of course, through the help of Ate Nelsie and Danielle, and of course, John Michael. Yeah, these are your heroes. So, Lubos ang aming pasasalamat kina Madam Ines, Nanay Nelsie, yumao naming Tatay Daniel, Ate Jane,
Kuya Michael at Ate Queenie. Ang pagpapatuloy nila sa amin sa kani-kanilang mga tahanan ang aming naging pahinga sa nakapapagod na paglalakbay na ito. Sa mga pagkakataong ito, hindi maipaliwanag ng aking puso ang galak na nararamdaman ko. Nakaharap kong muli sila, ngunit sa puntong ito, ang mga paa namin matagumpay nang nakaapak sa Lisbon. Isang patunay na walang bundok ang hindi kayang lagpasan ng kalooban ng Diyos. Ito ang mga nakilala kong mga sundalo. Kami ang Mighty 30. Like a flood, His mercy unending love, amazing grace. The Lord has promised good. You could see in the dark, you were guiding my heart. It was you who first believed in all that I was made to be. Magadanggo ako, nga ikaw gako, nakahigugmaan, nga nung dambun. To our favorite song, when you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you looked everyone, I'll be your crying shoulder, I'll be love's inside, and I'll be there when I'm older, I'll be the greatest fan of your life. Saktong alas 12 na nito. Pauwi na kami. Ang ilan ay doon nagtulog kina Madam Ines. Kami ay kila Nanay Nelsie. Mamaya na ang simula ng World Youth Day. You and what you did today to me, it gave me strength, the strength I needed to keep my way. Thank you very much. Sa mga oras na ito, bumiyahe kami para kunin ang aming mga gagamiting kit. Padami na ng padami ang aming mga nakakasalamuhang banyaga. Mas lalo kong nararamdaman ang diwa ng World Youth Day. Nang makuha na namin ang mga kit, naglibot-libot kami kanya-kanya. Kasama ko ngayon ang ilan sa Mighty 30. Walang bayad ang mga food stall na kinuhang partner ng World Youth Day. Kung papaano kami nagbabayad, sa paraan ng coupon na matatagpuan sa aming kit. Limitado ang bilang nito kada araw. Sa mga oras na ito, napili naming magtanghalian sa McDo. Mahaba ang pila, punong-puno ng tao. Pagkatapos kumain, tumungo na kami sa Parque Eduardo. Libre ang mga transportasyon dito na partner ng World Youth Day. Kailangan lamang nilang mag-scan ng card na matatagpuan sa aming kit. Ngayon isasagawa ang opening mass. Hudyat ang formal na pagsisimula ng World Youth Day. Dahil sarado ng ibang daan, nilakad na lang namin ang pagpunta doon. Hola!
Hola, Philippines! Philippines? Yes, hola. Mainit, nakakapagod, ngunit napapawi ito ng mga masasayang bati mula sa ibang delegado. Natatanaw ko na mula sa malayo ang Parque Eduardo. Sa wakas, narito na kami. DJ Coke and the world. Siniksik namin ang aming mga sarili hanggang sa hindi ko namamalayan. Nasa unahan na kaming bahagi. Ito ang pinakamalapit na pwesto para sa mga laiko. Tanaw na tanaw ko mula sa aking kinatatayuan ang pinaka-entablado kung saan isinagawa ang banal na misa. Ang mga kapariang nasa aming unahan, maging ang hindi mahulugang karayom sa aming likuran. Ang pambungad na misang ito ay pinangunahan ni Cardinal Manuel Clemente, Patriarch ng Lisbon. Naisip ko sa mga pagkakataong ito, mula sa 1.5 milyong delegado, mapalad akong makahawak sa barikada para sa mga laiko. Isang magandang pwesto para sa pagsisimula nito. Libo-libong kabataang Katoliko mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nasa Lisbon, Portugal ngayon para sa... Inabot na kami ng gabi sa parke. Marami pa rin ang nakalinyang programa. Masaya ang nagdaang gabi. Just got to the end of this amazing day. Thank you so much for coming from all around the world to be part of this true miracle. Sa mga pagkakataong ito, kasama ko ang ilang Mighty 30. Sinimulan na namin ang paglalakad papauwi. Nakarating na kami sa aming mga tirahan. Akala ko, dito na magtatapos ang unang araw. Nalipat ako ng tirahan. Pinatuloy ako ni Kuya Michael sa kanyang tinutuluyan. Ito ay upang hindi kami magsiksikan. Masaya at malungkot ako sa mga pagkakataong ito. Masaya na may isa pang nagkupkup sa akin. At malungkot dahil mahihiwalay na naman ako mag-isa. Alas 9 na at hindi ako nagising sa oras ng aming call time. Hindi nila alam ang eksaktong lokasyon ko. Naiwan na ako ng aking mga kasamahan. Dito po ako ngayon sa aking parang bahay na tinirahan kay Kuya Michael. Isa siyang Pilipino sa somewhere in NCR. Nag-initiative siya na patuloyin ako dito dahil medyo masakit po sa aming unang accommodation. Mula nang nilipad ko ang Portugal,
Ngayon lamang ako napahinga ng ganito. Malungkot na naiwan, ngunit iniisip ko na lamang. Ang mahalaga, napahinga ang aking katawan. Ang araw na ito ay para sa iba't ibang programa na matatagpuan sa aming mga mobile application. Hindi ko na tinangkang bumiyahe pa sa ibang lugar. Nilipot ko na lamang ang Lisbon ng mag-isa. Ikawalo ng gabi nang makasama ko na uli sila. Naghanda ng hapunan sina Madam Ines. At dito nagtatapos ang ikalawang araw. Mabuhay! Ngayon po ang day 3 ng World Youth Day at makakasama po namin mamaya ang ating minamahal na Santo Papa. At yung araw nito medyo busy sa amin, medyo hectic. Punong-puno kami ng schedule outside Lisbon, sa Lisbon. At ngayon papunta na ako sa meeting place namin. Nakikita nyo ako lang mag-isa dahil ako lang mag-isa sa bahay na tinitirhan ko. So ayun, medyo late na pero habol tayo. Kasama ang Mighty 30, sinimulan namin ang paglalakbay na ito sa isang panalangin. Binabaybay na namin sa mga oras na ito ang session na napagkasunduan naming lahukan. Nagkaroon ng sharing kung ano ang hinihingi ng paksa. Biyayang mapakinggan ko ang kwento ng ilan. Mag-aalas 12 na nito, kakain na kami ng tanghalian. Ganito ang itsura ng mga stall na partner ng World Youth Day. Pagkatapos kumain, nagtungo na kami sa isang simbahan. Dito isasagawa ang One Filipino Mass, misa kasama ang mga iba't ibang delegasyon mula sa Pilipinas. Habang palapit kami ng palapit, mas ramdam ko ang pananabik. Tahanan itong maituturing. Biglaan ang lahat. Ilang minuto bago magsimula ang banal na misa. Pinaglingkod ako bilang sakristan. Kabang-kaba ako sa mga oras na ito, ngunit isang karangalan para sa akin na mapaglingkuran ng Diyos sa bihirang pagkakataong ito. Masaya ako na mabalikan ang unang ministeryo kung saan ako nagsimula. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Biyaya ang maging isang Katolikong Pilipino.
Hindi po sa inyo na nakita ko na sa Portugal, no? Yeah, especially our indigenous brothers and sisters. Nakasama rin namin sa pagdiriwang na ito ang isa sa ating mga Pilipinong kardinal, Cardinal Luis Antonio Tagle. At dito nagtatapos ang One Filipino Mass. Papunta kami ngayon sa Colina do Encontro, kung saan isasagawa ang welcome ceremony para sa isang importanteng bisita. Siksikan, mabagal ang usad, at hindi kami makahanap ng magandang pwesto. Hindi na namin makita pa sa aming pinaroroonan ng entablado. Sabik na sabik ang mga tao. Kasama namin sa hapong ito ang yumao nating Santo Papa, Papa Francisco. Al principio de la trama de la vida, antes de los talentos que tenemos, antes de la sombra, de las heridas que llevamos dentro, hemos sido llamados. Hemos sido llamados Tapos na ang programa. Hindi ko man siya nakita ng personal. Umaasa akong makita siya sa mga darating na araw. Mag-aalas 8 na ito ng gabi. Pauwi na ang lahat. At dito nagtatapos ang ikatlong araw. Paris po ako ngayon sa tinitirhan ko. Ngayon po ang ika-4 na araw ng World Youth Day. At ako po ay pupunta sa isang catechism na ibibigay sa atin ni Cardinal Tagle. So, ayun. Excited din kasi kapwa Pilipino. At ito yung activity na napili naming puntahan. Dahil kada araw po may mga set of activities na pwede mong puntahan sa iba't ibang lugar sa Portugal, hindi lang sa Lisbon. At ito yung napagkasunduan namin. So, ayun po, samahan niyo ako. Tara! Pagkatapos na ilang minutong biyahe, dumating na ako. Iba-ibang lahi ang naghihintay doon, lalo na ang mga Pilipino. Yes, Mysore, yes. And the Marshall Islands, yes. Samoa. Japan, yeah, full weather, but the trees are also merciful, and you are merciful to each other. Some of you are casting a shadow on the person beside you. Patapos na kami nito. Ito ang ginawa namin sa buong umaga. Kasama ko sa araw na ito ang mga delegado mula sa Diocese ng Malolos. Ikatlo at kalahati na ng hapon. Lahat kami ay patungo muli sa Colina do Encontro para sa isasagawang Stations of the Cross na pangunahan ng ating mahal na Santo Papa. Sa mga puntong ito, nag-iikot ang Santo Papa. Kaya humanap ako ng magandang pwesto. Makita ko lamang siya sa unang pagkakataon. Naaanigan ko na mula sa malayo ang kinatatayuan ni Papa Francisco. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Biyayang maituturing na minsan sa aking buhay
nakalapit ako sa isang Santo Papa. La juventud de Papa, esa es. 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 Jesus is stripped of his clothes. Ito ang ikalimang araw ng World Youth Day at sa umagang ito, inihahanda ko na ang aking katawan sapagkat kami ay tutungo sa malayong lugar at bukas na muli makababalik. Papunta kami nito sa Campo de Grace. Magandang umaga po. Ngayon po ang ika-5 araw ng World Youth Day at kami po ay magkasagawa ng ali lakad. At medyo marami po kaming dala. Medyo mabigat kasi hanggang bukas po ito na umaga. Kaya hindi ko alam paano po kakayanin na maglakad ng matagal. Ang bigat-bigat po ng mga dala. Pero that's part of the pilgrimage. Pagkatapos ng ilang oras, nakarating na kami. Dito isasagawa ang aming evening vigil. Lalahukan ito ng lahat ng mga delegado. Sa ngayon, sarado pa ang lugar. Hinihintay namin na buksan ito. Padami na ng padami ang mga delegadong naghihintay sa labas. Pinayagan na kaming makapasok. Carlo. Dito na kami sa pagdadausan ng vigil at ng misa, ng banal na misa. At talagang napakalaki at napakainit. Walang silong, walang load. Lahat mainit. Bugso-bugso ang pagpasok ng mga delegado. Napakainit po dito. Habang hinihintay ang pagsisimula ng evening vigil, marami ang nakalinyang programa. At sa kabila ng init ng panahon, hindi naging alintana ito sa mga kabataang nandirito. Punong-puno sila ng buhay, punong-puno ng sigla. At sa paglalim ng gabi, dumating ang Santo Papa, o diya't na malapit na itong magsimula.
alegría verlo. Gracias por haber viajado, por haber caminado. Gracias por estar aquí. Hindi man namin nauunawaan ng lubos ang mga salitang aming naririnig. Pero alam kong nandirito kami dahilan sa pagkakaunawa sa iisang pananampalataya. At napatunayan ko ito nang itaas ang banal na Santisimo. Pinatahimik nito ang ingay ng 1.5 milyong delegado. Ito ang isa sa pinakatumatak sa akin. Ang katahimikan ito ang siyang ingay ng aming pananampalataya. Patapos na ang bihilya, dito na kami matutulog. At dito nagtatapos ang 5 araw. Ito ang aming 6 na araw. Ang huling araw ng World Youth Day. At bukod sa lumiliwanag na, ginising kami ng mga malalakas na tugtugan. Kanya-kanya ang paggayak ng lahat. Naghahanda para sa misa ng pagwawakas. Ito ay pinangunahang muli ng ating yumaong Santo Papa, Papa Francisco. Nagsimula ng banal na misa at sa mga oras na ito, sinasabayan namin ng pagdiriwang sa pamamagitan ng pakikinig sa isang live telecast. Nakasalin rito ang mga salita sa wikang Ingles. Mas nauunawaan namin ang mensaheng inihahatid kasalukuyan ng Santo Papa. Que pequé muitas vezes por pensamientos y palabras, actos y omisión, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, os anjos do céu, e a vós, irmão, que ruéis por mim. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão, né? Pinakilala na sa puntong ito ang susunod na host ng World Youth Day at ito ang bansang South Korea. Lejano Oriente. Y este es un hermoso signo de la universalidad de la Iglesia María, Madre Nuestra. Y ahora, recemos. 2025 bro, 2027 or 2027. 2 years. At sa mga oras na ito, unti-unti nang natatapos ang selebrasyon. Patapos na ang 6 na araw na World Youth Day. At habang minamasdan ko ang mga yapak na unti-unting lumalabas ng pook, nalulungkot ako. Tapos na ang pagdiriwang. Ngunit sa kabila nito, punong-puno ng galak at pasasalamat ang puso ko. Hindi ko pa rin lubos maisip na nandirito ako. Sa dinami-rami ng pinagdaanan ko, hinadlangan man ito ng mundo. Ngunit hinayaan ng Diyos na marating ko ang lungsod na simbolo sa akin ng tapat na pangako. Simbolo ng grasya at pag-ibig ng Diyos. At simbolo ng panibagong misyon.
Ako si Neil Anthony Paggia, isang kabataan, at ito ang Lisbon.